Magandang araw po sa inyo. Muli po, andito po ako rin sa Italy. At kung kahapon tayo ay nasa Assisi, ngayon naman nasa ibang syudad naman ako. At ako ay nasa Florence, Italy. Nice kong ikwento muna kung ano ang mga binisita at pinuntahan namin sa Assisi. At gaya ng pamilyar sa lahat, ang lugar na Assisi ay kilala sa mga santo at santa na sina Saint Francis at Saint Clare. Kanina nakita namin, una namin binisita yung simbahan ni Saint Clare. Si Saint Clare ay isang masugid na tagasunod ni Saint Francis. Nakilala si Saint Francis bilang isang santo na mula sa mayamang pamilya na tinalikuran ang karangyaang kanyang kinagisnan. Tinalikuran ang yaman at naging dukha. Tumulong sa dukha at naging isang dukha. Ganon din itong si Santa Clara. Sa kanyang pagsunod kay San Francisco, nakuha niya at nagawa rin niyang talikuran ang karangyaan na kanyang nakagisnan. Posible pala yun, no? Sa mundo na kung saan ang mga tao nagpapayaman, ang mga tao gusto ng komportableng buhay, marangyang buhay. May mga tao na nahahanap ang kabanalan at kabutihan sa kapayakan, sa kahirapan, sa karukhaan. At ito yung mga niyakap ng mga santong sina San Francisco at Santa Clara. Marami pa akong gusto ikwento pero sasama ko na lang yan sa vlog namin. Bilang patikim, nakita namin yung mga labik dito ni Santa Clara. Yan, ipapakita ko rin po sa inyo yan. Ganon din kung yung libingan ni Saint Francis of Assisi. Lahat ng yan, itatampo ko po sa aking vlog. At matapos naman ang aming pamamasyal sa buong Assisi, kami ay lumipat. Kami ay nag-travel papunta dito sa Florence. Humigit kumulang 3 oras ang aming biniyahe mula Assisi hanggang Florence. Kaya naman medyo pagod, pero ganun pa man masaya sapagkat meron na naman kaming bagong simbahang pupuntahan at meron na naman tayong lugar na mapapasyalan. Kaya bukas po yan, abangan nyo po. Ibabahagi ko po sa inyo ang aming pupuntahan dito sa Florence, Italy. Pero bago yan, tayo muna ay magnilay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Our gospel is taken from Saint Matthew. The disciples approached Jesus and said, "Who is the greatest in the kingdom of heaven?" He called the child over, placed it in their midst, and said, "Amen, I say to you, unless you turn and become like children, you will never enter the kingdom of heaven. Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven. And whoever receives one child such as this in my name receives me. See that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father." The Gospel of the Lord. Naalala ko noon, nung ako ay mga bata pa, kasama na aking mga kapatid, sa tuwing kami ay mamamasyal at ilalabas ng aming mga magulang, lagi pagdating namin sa mall, kami muna ay kakain sama-sama, isang pamilya. Sabay-sabay muna kaming manananghalian at napansin ko na tuwing kami ay hahanap ng restaurant na makakainan, ang laging hinahanap ng tatay ko ay yung restaurant na merong libreng lobo. Noong araw, marketing strategy pa yon ng mga ibang mga restaurants. No? Yung may libreng lobo para sa mga bata.
pagkatas kumain, merong ibibigay na libreng lobo. At nagtataka ako kung bakit yun ang basihan ng aming kakainan. Bagamat of course, gusto ko rin naman yon kasi meron akong lobo o meron kami tig-iisang lobo magkakapatid. Yun pala, may purpose pala yung lobo na yon. Dahil kapag kami ay matapos ng kumain, ang gagawin ng tatay ko, tig-isa-isa kami, magkakaroon kami ng lobo, magkakapatid. At itatali niya yon sa sinturera ng aming mga pantalon o ng shorts. At minsan dinadagdagan pa niya yon ng tali para medyo mas mahaba. At takang-taka ko, bakit kailangan itali sa shorts o sa sinturera? Hindi na lang pahawakan sa amin o gaya ng iba minsan nilalagay, tinatali sa braso para hindi lumipad yung lobo. Pero yung tatay ko nilalagay sa sinturera ng aming mga shorts o pantalon. At pagkatapos naming kumain, mamimili kami kung kanino kami sasama, kung sa tatay ko o sa nanay ko. Kasi yung tatay ko, madalas dinadala kami sa isang bookstore. Mahilig ang tatay ko magbasa-basa at pampalipas ng oras, dadalhin niya kami sa bookstore habang siya'y nagbabasa at kami naman ay pakakawalan niya sa loob ng bookstore. Maghahanap ng libro, maghahanap ng laruan. At habang siya'y nagbabasa, tinitingnan lang niya yung lobo. Ibig sabihin, hudyat na andun kami, hindi kami mawawala. Ganun din yung nanay ko. Pag sa nanay ko naman kami sasama, kadalasan ng nanay ko, nag-grocery naman kami. At ganun din, kung if ever man mawala kami sa loob ng grocery, makikita sa pamamagitan noong lobo na lumilipad. So, ang galing, ano? Ganun pala yung style na tong tatay ko. At minsan, nung sumama ako sa tatay ko, habang siya'y nagbabasa ng libro, nalingat siya at natanggal yung pagkakatali ng lobo sa sinturera ko. Lumipad yung lobo, may nakakuhang ibang bata, at nung nakita ng tatay ko na yung lobo ay papunta palabas ng pinto ng bookstore, dali-dali hinabol niya. Kasi akala niya, ako yun. Laking gulat niya, ibang bata na may hawak ng lobo. Samantalang ako naman, hindi ko na alam kung saan ko siya hahanapin at pakiramdam ko nawawala na ako noon. Iyak ako ng iyak. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa hinanap ako ng tatay ko sa loob ng bookstore. At nung matagpuan ko siya, syempre napanatag ako. Napanatag yung aking loob. Ganyan ang isang bata. Ganyan. Ganyan na ganyan. At marahil, sigurado ako, lahat tayo dumaan sa pagkabata. Na ibig sabihin, tayo ay nakadepende sa ating mga magulang. Hindi ako pwedeng lumayo sa aking mga magulang kasi ako ay pwedeng mawala. Kasama kong aking mga magulang na nagmumall kasi hindi ko pa kaya mag-isa. Ako ay nakadepende sa mga magulang. Kapag ako'y nagugutom, hihingi ng pagkain sa magulang. Kapag ako'y may kailangan, tumatawag sa magulang. Ganyan ang isang bata. Dependent on our parents. And this is probably what Jesus meant in our gospel today when He talked about greatness. Greatness is, for Jesus, is being like a child. Kung noon, panahon ni Jesus, ang mga bata hindi binibilang o hindi kabilang sa kanilang lipunan sapagkat wala itong pangalan, walang sinabi, walang kakayanan. At yan yung gustong patungkulan ni Jesus. That greatness for Him is like a child. A child who is nobody. A child who has no title, no power, no ability. Na noong mga panahon na yun, nilalayuan. Pero sinabi ni Jesus, ang dakila ay sino mang tumatanggap sa mga bata. Sino mang nagiging katulad ng mga bata. Someone who is dependent. Someone who is humble. Someone who is nameless. At ito, yung tunay na kadakilaan para kay Jesus.
Sa mundo kasi natin ngayon, pag sinabing dakila, pataasan, paunahan, pagalingan, kung ano ang pwedeng ibigay, anong talento, lahat kung ano ang sa akin, ano ang kaya ko, anong lakas ko, anong yaman ko. Puro ako. Yan ang kadakilaan ng mundo. Pero para kay Jesus, hindi ito tungkol sa ako, kundi tungkol ito sa kung sino ang pinatutungkulan ng buhay ko. Kanino ako nakadepende. And that is what greatness is about. Gaya na lang ng buhay na niyakap nitong si Saint Francis at Saint Clare. Kung tutuusin, para sa mundo, dakila na sila sapagkat may marangyang pamilya, may kilalang pamilya, mayaman, komportableng buhay. Pero handa nila tong tinalikuran. Yung isinuko yung yaman, isinuko ang karangyaan at komportableng buhay, naging paraan nila at daan yun sa kabanalan. At yun ang tunay na kadakilaan. Hindi ba mas dakila yun? Dahil ito yung daan na hindi madalas pinipili ng mga tao. Mas mahirap yung isuko ang yaman at maging mahirap. Mas mahirap yung isuko ang karangyaan at maging dukha kesa sa piliting maging mayaman, piliting maging komportable. Kaya nga nakakatuwa na yung nagawa ni Santa Clara at San Francisco sa huli naging daan para sila ay maging banal, para sila ay maging dakila para sa Diyos. Ngayong araw na ito, atin pong pinagdiriwang ang kapistahan ng mga Anghel de la Guardia. Naniniwala ba kayo sa mga guardian angels? Ako naniniwala, no? Dahil itong mga guardian angels to ang mga naggagabay, bumabantay sa atin. No? At sadya naman talaga sa buhay, may mga bagay na hindi natin kayang gawin. May mga bagay na hindi natin kontrolado, kahit anong galing natin. At yan yung nagpapakita ng ating kababaang loob. Yung alam mo, tanggap mo, na kahit anong galing mo, may mga bagay na hindi sapat ang ating galing. Kahit anong talino mo, may mga bagay na hindi ka pa rin alam. At dyan tayo lalong nasusubok. Nasusubok ang ating kapakumbabaan. And for Jesus, that is what greatness is about. Greatness is knowing how to be humble. According to St. Augustine, it was pride that changed angels into devils. And it is humility that makes men as angels. So what is the key for true greatness? Nothing but humility. Amen.